Binabati ko po kayong lahat ng isang magandang araw. Naririnig ko ang ibang mga taong nagbabahagi ng kani-kanilang sariling karanasan tungkol sa mga nilalang sa mundong ito na hindi natin kauri bilang tao. Kaya nais ko ring ibahagi ang sa akin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Roque. May asawa at isang anak na sanggol pa lamang. Nakatira ako sa probinsya ng Davao, sa isang baryo kung saan medyo malayo sa syudad. Dito ko naranasang makasalamuha ang isang engkanto na hindi ko sukat akalaing makapagpabago sa takbo ng aking buhay. Sobrang hirap ng aking buhay na pinagdaraanan. Laki ako sa hirap at tumanda pa ring mahirap. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. At hanggang grade 6 lang ang aking natapos dahil salat kami sa pera. Walang trabaho ang aking mga magulang para pag-aralin ako. Kaya kahit gustuhin ko mang mag-aral, ay hindi na lang ako nagpumilit pa. Isang kahig isang tuka lang kami noon. Madalas pa nga kaming nagugutom dahil sa kahirapan ng buhay. Kalaunan, umibig ako sa isang dalaga na masyadong mataas ang antas ng buhay kung ikukumpara sa akin. Mayaman siya, samantalang mahirap lamang ako. Langit at lupa kung tawagin. Nagmamahalan kami ng babaeng iyon. Subalit tutol ang kanyang pamilya sa akin hanggang sa pinaghiwalay na nga nila kami. Doon ko unang naranasan na madurog ang aking puso. Dahil ang babaeng iyon din naman ang aking unang pag-ibig. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, muling bumukas ang aking puso para sa panibagong babae na mamahalin nito. Para sa panibagong babae na mamahalin nito. Nagmahal na naman ako at sa pagkakataong iyon, pareho na kami ng katayuan sa buhay. Tawagin natin siya sa pangalang Fatima. Mahirap lang din ang pamilya ni Fatima. Ngunit hindi ko inaasahang hindi pa rin boto sa akin ang kanyang ama. Nais kasi ng ama niyang si Mang Fermin na mag-aasawa si Fatima ng mayamang lalaki para kahit papano ay makaahon sila sa kahirapan. Ngunit nagkataon namang ako ang naibigan ni Fatima. Sa kabila ng lahat ng iyon ay pinaglaban namin ang mga nararamdaman namin. Oo. At isa si Fatima na nagbigay ng ambag sa akin ng lakas ng loob. Kaya noong pinakasalan ko si Fatima, talagang hindi dumalo sa seremonya ng kasal ang kanyang ama. Iyak nang iyak si Fatima pagkatapos ng kasal namin dahil wala roon ang ama niya. Kaya pilit ko siyang pinapatahan. Si Tatay Fermin na lang sana ang pupunta. Dahil matagal nang namayapa ang ina ni Fatima. Ngunit hindi nga dumalo ang matanda. Kaya sobrang sama ng loob ng aking asawa sa sarili niyang ama. Kahit ayaw sa akin ni Tatay Fermin, ayos lang naman para sa akin at maghihintay lang ako kung kailan niya ako matanggap bilang asawa ng kanyang anak. Bumukod na rin kami ng tirahan ni Fatima para hindi na magambala sa bawat pagkakataong magpaparinig sa akin ang ama niya. Pero ang bahay namin nakatayo lang sa iisang lugar kung saan ang bahay ni Mang Fermin. Bagamat hindi ganon kalapit, pero hindi rin ganon kalayo. Kalaunan nga nun, biniyayaan kami ng anak ni Fatima, isang malusog na sanggol na lalaki. Ngunit animoy gumuho ang aking mundo nang matuklasan naming mayroon palang sakit na breast cancer ang aking asawa. Kaya hindi niya mapadayday ang aming sanggol. Tuloy ay kinakailangan kong kumayod ng husto para magkapera at makabili ng gatas para sa aking anak. Hanggang sa isang araw, namumutol ako ng mga kahoy mula sa aming pagmamay-aring lupa. Ibebenta ko sa palengke ang bawat bungkus ng kahoy na iyon para makabili ako ng gatas. Dahil paubos na rin iyon
at kay lakas pa namang uminom ng aming sanggol ni Fatima. Isang uri ng kahoy lang muna ang pinutol ko. Ngunit marami naman iyon. Kaya tiyak akong sasapat din ang lahat ng iyon para makabili nga ng gatas. Ilang araw ang ginugol ko sa paghahanda ng mga binebenta kong kahoy na panggatong. Isang buong araw para sa pamumutol ng lahat ng iyon. Isang panibagong araw naman para sa pagsisibak at pagpuputol ng pantay-pantay. Pagkatapos, nananalangin pa ako na sana ay hindi muna uulan. Dahil ibibilid ko pa ng ilang araw ang mga kahoy na nasisibak ko para matuyo naman ang mga iyon kahit papano. Umaabot ng halos 5 araw ang paghahanda ko. Sa mga mahihirap dyan na nasa probinsya, alam kong relate kayo sa ginagawa ko. Pagkatapos nun, natuyo na nga ang mga kahoy. Kaya nagtungo na ako sa pinakamalapit na balete sa aming lugar para manguha ng tinatawag nilang balagon. Isa iyong uri ng halaman na parang ugat at sobrang tibay. Iyon ang ipinantatali ko sa bawat bungkus ng kahoy. Nakadikit sa punong balete ang bawat balagon. Kaya kailangan kong hilain ang mga iyon sa itaas at saka puputulin. Ganun na nga ang ginagawa ko. Balagon ano ata bagin eh. Tama ba? Pag-comment nga. Habang nangunguha ako ng balagon, naramdaman kong parang bumibigat ang aking katawan. Mistula ring sumasakit ang aking kaliwang pisngi. Kaya napahagod na nga ako nito nang wala sa oras. Pagkatapos ay bigla na lang nanindig ang mga balahibo sa aking katawan. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Kaya hindi ko na lang din iyon pinansin pa. Ipinagpatuloy ko na lang ang pangunguha ng balagon. Tama ba ang banggit ko? Pa-comment nga kung balagon ba o balagon. Kahit pawis na ako, hanggang sa wakas ay marami na rin akong nakuha. Bumalik agad ako sa pwesto ko kung saan ko pinatutuyo ang mga kahoy. At doon ko sinimulang ibinungkos ang mga iyon. Pagkatapos nun, umuwi muna ako sa bahay para magbihis ng magandang damit. Dahil pupunta nga ako sa palengke para ibenta ang mga kahoy na panggatong. Mahal, aalis na ako. Saad ko sa aking asawa habang nagbibihis ako ng damit. Sige mahal, mag-iingat ka ha. Tugon naman ni Fatima. Kasalukuyan niyang pinapatulog ang aming sanggol. Bibili agad ako ng gatas para sa anak natin. Sana nga ay may sobra pa ang pera mula sa kahoy na iyon para may pambili naman ako ng ulam natin. Dagdag ko pang wika. Hindi na rin ako nagtagal pa. Kinuha ko na ang aking kalabaw at inahanda ang ginawa kong balsahan. Isa itong sasakyang yari sa kawayan na ipapahila sa kalabaw. Doon ko inalalagay ang bawat bungkus ng kahoy na panggatong at saka itinatali upang hindi mahulog. Samantalang ako ay naglalakad lang upang gabayan ang kalabaw ko kung saan daraan. Pagkarating ko sa palengke, agad akong dumiretso sa aking suki. Inubos niya naman kaagad ang lahat ng aking panggatong na kahoy. Kaya tuwang-tuwa ako. Nagpasalamat na rin ako at saka umalis na at bumili ng gatas. Sa kasamaang palad, nagmahal na ang presyo ng gatas. Kaya wala na talagang sobra para pambili ng ulam. Sapat lang talaga para sa gatas. Kaya umuwi na rin kaagad ako kasama ang aking kalabaw. Mabuti nga nung mga panahong iyon ay hindi pa uso ang diaper. Talagang tiyaga-tiyaga lang sa paglalaban ng lampin. Kinagabihan noon, parang nararamdaman kong nanginginig ang aking katawan. Wala namang ulan at hindi rin malamig ang panahon. Kasi pinagpapawisan nga ang aking asawa. Ngunit talagang nilalamig ako nang nakahiga na kami at matutulog na sana. Mahal, ayos ka lang ba? Nag-aalalang ang tanong ni Fatima sa akin. Ayos lang ako mahal. Nilalamig lang. Tugon ko naman habang nanginginig pa. Ano?
Naiinitan nga ako eh. Wika niya pa. Hindi ko alam. Paabot na lang ako ng kumot, mahal. Usal ko. Binalot ko kaagad ang aking sarili ng makapal naming kumot. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin ng mga sandaling iyon. Hindi naman ako nilalagnat. Parang sumasakit lang ang aking pisngi at panga sa kaluwang banda. Animoy gumagalaw ito na hindi ko maintindihan kung bakit at paano. Kaya hinagod-hagod ko na nga ito at pinilit na makatulog dahil maaga pa akong pupunta bukas sa sakahan namin para mag-araro. Kinaumagahan, nagising ako ng masama ang aking pakiramdam. Wala pa rin akong lagnat at tanging ang aking pisngi at kaliwang panga ang iniinda ko na ng gusto. Madaling araw akong nagising dahil maaga ko pang pakainin ang aking alagang kalabaw. Nagulat na lang ako nang biglang suminghal si Fatima sa akin. Roque, anong nangyari sa mukha mo? Singhal nga ng aking asawa na bahagya akong ikinagulat. Ha? Bakit? Nagtataka ko namang tanong. Agad na rin kumunot ang aking noo nang maramdaman kong parang nag-iiba ang aking boses. Dahil wala yata sa tamang ayos ang aking bibig habang nagsasalita ako. Mabilis na kinuha ni Fatima ang maliit naming salamin at sa kanya ito ibinigay sa akin. Pagkatapos ay sinabi niyang tignan ko raw ang aking sariling refleksyon mula sa salamin. Doon ako nagulat sa aking nakita. Mahabaging langit. Anong nangyari sa aking mukha? Gulat kong tanong at saka napahawak sa aking kaliwang pisngi at panga. Nasindak ako ng gusto nang pinagmamasdan ko mula sa salamin. Ang mukha kong bahagyang tumagilid. Tila ba mayroong marka ng malaking kamay ang kaliwang pisngi ko at namumula ito ng gusto. Hindi nakapagtatakang sinampal ako ng malakas kaya pinaulanan ako ng tanong ni Fatima kung sino raw ang sumampal sa akin. Takang-taka ako dahil wala naman akong nakaaway na babae na siyang manampal sa akin ng ganun kalakas at nagmamarka pa talaga. Bukod pa rito, naghihinala na rin kaagad si Fatima na hindi raw tao ang nanampal sa akin dahil hindi tatagilid ang aking muka ng ganun kung tao lang iyon. O Roque, mahal ko, sa tingin ko ay nasampal ka ng isang engkanto. Bakit? Ano bang ginawa mo? Saan ka ba nagpunta? Nag-aalalang tanong ni Fatima sa akin. Hindi agad ako nakasagot sa tanong na iyon ng aking asawa. Otomatikong bumilis ang pintig ng aking puso nang marinig ko ang salitang engkanto. Ayoko mang paniwalaan pero mukhang malapit naman iyon sa katotohanan. Hanggang sa iniisip ko na nga ng husto kung saan ako posibleng nasampal ng engkanto. Wala akong ibang ginagawa nitong nakaraan kundi mamuto lang ng kahoy at magbenta nito. Doon ko napagtanto ang isang bagay. Sa balete. Tama, sa balete nga. Habang nangunguha ako ng balagon na ipinantali ko sa panggatong na kahoy. Bulalas ko. Nagkatitigan kami ng aking asawa. Para bang pareho kami nang iniisip sa mga sandaling iyon. Gayunpaman, umaasa pa rin kami na mawawala na yung pagtagilid ng mukha ko at ang marka ng kamay na iyon sa aking kaliwang pisngi. Kaya lang lumipas ng ilang araw pero naroon pa rin. At sa halip na mawala ay para bang lumala pa ito. Bahagya na rin akong nahihirapan sa pagsasalita at pagmuya ng pagkain. Kaya nag-aalala na ako para sa aking sarili. Katulad ng kung paano nag-aalala ang aking asawa sa aking kapakanan. Sinabi na ni Fatima sa akin na ipatingin ko na raw ito sa ama niya. Dahil albularyo rin naman ang matandang iyon. Pero tumanggi ako kaagad. Hindi nga kasi ako panatag na gagamutin ako ng ama niyang may nararamdamang inis para sa akin. Baka lalo pa akong ipahamak. Kinahaponan nga noon, nagulat ako nang magsisigaw si Tatay Fermin sa labas ng aming bahay.
Pinapalabas niya ako at malakas ang kanyang boses. Tila nakalimutan niyang may sanggol siyang nagagambala. Bakit, Itay? Ano po ba yun? Salubong nga ni Fatima sa kanyang ama. Palabasin mo rito yung mabait mong asawa. Tignan mo kung gaano katanga ang Rocky na yan. Hindi yata tinali ng maayos ang kalabaw ninyo. Kaya nakawala ito. At muntik nang ubusin ang mga pananim kong mais. Ito ang kalabaw ninyo. Sunod-sunod na singal ni Tatay Fermin. Kinakabahan ako sa sinabi niya, kaya agad akong lumabas ng bahay. Nakita kong akay-akay nga niya ang kalabaw ko. Kaya agad ko itong kinuha. Galit na galit si Tatay Fermin samantalang kinakabahan naman ako ng husto. Sabay kaming nagtungo sa sakahan niya at nakita ko nga na ang laki nga ng pininsala ng kanyang maisan. Bagamat napansin ni Tatay Fermin ang tungkol sa aking muka, pinangingibabawan pa rin siya ng galit. Bayaran mo yan, Roque. Kailangan mong bayaran iyan. Singhalingan niya sa akin kaya napatangon-tangon na lang ako nang wala sa oras. Hindi ako umiiyak noon dahil lalaki akong tao. Pero sa kaloob-looban ko, napapaluha na ako. Dahil alam ko kung gaano kalaking pera ang kailangan kong ipunin para makabayad sa pinsalang dulot ng aking kalabaw sa maisa ni Tatay Fermin. Pagka-uwi ko sa bahay namin, itinali ko na nga ng maayos ang aking kalabaw. At saka ko malungkot na ibanalita kay Fatima ang nangyari sa maisa ng kanyang ama. Sobrang bagsak ang aking balikat dahil sa pangyayaring iyon. Minamadali pa ako ni Tatay Fermin na mabayaran agad siya. Kaya nalilito ako kung saan ako kukuha ng perang pangbayad. Gayong nahihirapan pa nga akong tustusan ang gatas ng aming sanggol. Maging ang nakaimbak naming bigas ay paubos na rin. Kaya namomroblema na naman ako. Pilit mang pinapagaan ni Fatima ang aking kalooban. Hindi ko pa rin maiwasang malungkot. Hindi ko pa man sinimula ng paghahanap ng pera. Pero parang napapagod na kaagad ako. Alam kong lalo pa kaming maghihirap dahil sa pangyayaring iyon. Ayos nga lang sa akin kahit hindi na ako kumain buong araw. Basta ba't makakain lang si Fatima at may gatas lang na maiinom ang aming anak. Mabubuhay naman ako kahit kamuti lang ang kakainin ko sa buong araw. Pero hindi ko naman kayang isipin na ganun lang din ang kakainin ng aking asawa. Wala akong ibang alam na paraan para magpera sa mga panahong iyon, kundi ang magbenta lang talaga ng kahoy para gawing panggatong. Hindi pa rin kasi panahon ng tag-ani ng mga tanim kong mais at kamote. Yung mga saging ko rin namumuso pa lamang. Samantalang kakabenta lang namin ang kopra nung nakarang 2 buwan. At ubos na rin ang perang kinita namin ni Fatima roon dahil sa pagbili ng bigas at iba pang pangangailangan namin sa aming anak. Kaya sa kahoy pa lang talaga ako umaasa para magdepera ng mga panahong iyon. Natatakot na akong bumalik sa baleting iyon. Pero wala akong ibang pagpipilian. Kailangan ko talagang manguha ulit ng balagon. Dahil wala naman akong lubid para gawing pantali sa bungkus ng kahoy. Pagkarating ko doon, tabi-tabi po, kung mayroon man pong naninirahan dito, maawa na po kayo. Nakikiusap po ako. Kukuha lang po ako ng balagon dahil kailangan ko ulit magbenta ng kahoy. Parang awa niyo na po. Kailangan ko ang perang ito para makapagbayad sa biyanan ko. Saad ko pa nga habang nasa harapan ako ng balete at nakatingala rito. Naglanda sa mga luha ko sa aking pisngi. Talagang bagsak na bagsak ang buong pagkatao ko ng mga sandaling iyon. At yun nga, hindi ko na lang namamalaya na unti-unti na palang umaagos ang ilang butil ng aking luha. Kaya pinahiran ko na lang ito nang wala sa oras. Siguro kaya ako napaiyak ay dahil awang-awa na ako sa aking sarili. Lalo na sa aking pamilya.
Wala akong yaman para bigyan ng magandang buhay ang aking asawa at anak. Para akong nakabilanggo sa kahirapan. At wala akong alam na paraan kung paano makaahon mula rito. Maya-maya pa, nagulantang ako nang may biglang marinig akong isang boses ng babae mula sa puno ng balete. Kasabay rin nun ang pag-ihip ng sobrang lakas at lamig na hangin. "Kumusta, Roque?" Wika nga ng babae na halos ikinatumba ko mula sa aking kinatatayuan nang dahil sa gulat. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang babaeng iyon. Parang sumulpot na lang siya bigla mula sa puno ng balete dahil sa isang iglap lang ay nasa harapan ko na nga siya. Puti ang kanyang damit at parang umiilaw ang kanyang katawan. Nakangiti rin siya sa akin habang naglalakad at nilalapitan ako. Hindi tuloy ako makakilos dahil sa gulat na nararamdaman ko. Wala ring ni isang salita ang lumalabas mula sa aking bibig. Ang alam ko lang, pansamantala na akong tumigil sa paghinga at sobrang bilis pa talaga ng pintig ng aking puso dahil sa matinding gulat na sumakop sa aking buong sistema. Gulat na gulat akong napatitig sa nilalang na iyon na masasabi kong isang ang engkanto. Maya-maya pa, nakalapit na nga siya sa akin at dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang palad sa aking kaliwang pisngi. Sobrang lamig ng kanyang kamay na parang isang patay. Kaya otomatiko akong napaatras at doon lang ako nakakilos. Mabilis kong kinapa ang aking kaliwang pisngi at nararamdaman kong parang nawala na roon ang marka ng kamay mula sa sampal na aking natamo. Saka nang umiwi-ngiwi ako, ay parang bumalik na rin sa normal ang aking pisngi. "Huwag kang mag-alala, Roque. Binalik ko na sa dati ang iyong wangis." Malambing na wika ng babaeng engkanto sa akin. Sa kanya ako nginiti ang muli. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot sa pangyayaring iyon. Lalo na nang biglang umihip ang malakas na hangin at kasabay nun ay kusang pagkahulog ng mga balago na kakailanganin ko para sa aking ibebentang kahoy na panggatong. Nalaman ko na ang engkantong iyon pala ang sumampal sa akin noong nakaraan dahil nagambala ko raw ang kanyang pamamahinga dahil sa pagkuha ko ng mga balago nang hindi ako humihingi ng pahintulot. Hindi ko sukat akalain na mayroon palang naninirahan sa baleteng iyon. At doon pa man kaming madalas na umiigib ng tubig dahil mayroon ding balon sa gilid ng naturang puno. Sobra akong namamangha nang sinabi ng babaeng engkanto na iyon na alam niya raw ang lahat ng nangyari sa aking buhay. Alam niya ang paghihirap na dinanas ko dahil sa kawalan ng pera. Ang mas ikinagulat ko pa ay nang sinabi ng engkanto na tutulungan niya raw akong magkapera. Sa umpisa, hindi ako naniniwala dahil baka nag-iilusyon lang ako dahil sa problemang hinaharap ko. Pero hindi. Dahil totoong mayroon akong nakasalamuhang engkanto na babae. Napatunayan kong sinabi niyang pagtulong sa akin na makahanap ng pera ng pagbalik ko sa lugar kung saan ko ibinalad ang mga kahoy. Ay nagulantang na lang ako dahil sa sobrang dami na nito. Parang naging triple ang dami ng bungkus ng kahoy mula sa totoo kong naputulong nakaraan. Nakikita kong sinusundan ako ng engkanto. Pero nagpapanggap na lang ako na wala akong nakita habang pinagbubungkos ko na ang mga kahoy. Nagtataka ako dahil hindi ako nakaramdam ng pagod kahit na kaunti. Pinagpapawisan lang ako pero ganadong-ganado ang aking katawan na magtrabaho. Kahit ikatlong beses na akong pabalik-balik sa palengke ng araw na iyon dahil sa dami ng kahoy, talagang hindi ako napagod. Bagkos ay lalo pa akong ginanahang kumilos. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, bumalik ako sa balete at palihim na tinawag ang babaeng engkanto. At saka ako nagpasalamat sa kanya. Hindi na ako natakot dahil nararamdaman kong wala akong dapat na ikatakot sa nilalang na iyon. Parang natuwa pa nga ako nang sinabi niyang gagabayan niya raw ako
sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin nun, talagang totoo na tutulungan niya akong kumita ng pera para may pantustos ako sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Nagulat nga ang aking asawa nang umuwi akong wala na ang marka ng sampal sa aking kaliwang pisngi at hindi na rin tumatagilid ang aking mukha. Agad kong kwento kay Fatima ang tungkol sa engkantong babae na iyon at tulad ng aking inaasahan, gulat na gulat din ang aking asawa. Nabayaran ko na rin si Tatay Fermin at nagulat din siya nang makitang ayos na ang aking mukha. Pero mas nagulat ako dahil lumulobo ang labi ni Tatay. Para bang nakagat siya ng dambuhalang insekto. Nang tinanong ko kung anong nangyari sa kanya, pagalit na sumagot si Tatay Fermin na naingkanto raw siya roon sa balete. Nagulat ako pero hindi ko ipinapahalata sa kanya, lalo na't umalis na rin naman siya kaagad pagkatapos kong bayaran ang sinabi niyang halaga ng pera. Nakatumba sa pinsalang na idulot ng aking kalabaw sa kanyang maisan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi ko man lang naisip kung bakit nga ba ako tinulungan ng engkantong iyon. Wala naman akong kabutihang nagawa sa kanya na kailangan niyang suklian. Hindi pa talaga pumasok sa aking isipan kung mayroon bang kapalit ang kanyang pagtulong sa akin o may dahilan siya para tulungan ako. Yun na nga, naging panatag ako at hindi ko na naisip ang posibilidad na maaaring nagustuhan nga ako ng engkantong iyon. Kaya niya ako tinulungan. Hanggang sa isang araw, mayroong nagdiriwang ng kaarawan sa aming kapitbahay. Isa iyon sa mga pinakamalapit kong kumpare. Inimbitahan niya kami ng misis ko na magtungo sa bahay nila. Pero hindi naman ako pumayag na pupunta roon si Fatima dahil sobrang daming tao at ayaw kong mahirapan ang asawa ko na magkarga ng anak namin habang makikipagsiksikan kami sa mga tao. Pati nga ako ay sinubukan ko ring tumanggi na hindi ako makakadalo. Kaya nga lang ay pinilit talaga ako ng aking kumpare. Kaya wala na akong nagawa pa. Pinayagan na rin naman ako ni Fatima, basta wag lang daw akong magpagabi ng uwi. Pagdating nga roon, sinalubong agad nila ako ng isang baso ng lambanog. Nag-iinuman na kaagad sila. Siyempre, tumanggi ako dahil mabilis talaga akong tamaan ng alak. Pero talagang mapilit ang aking kumpare at ginatungan pa ng iba naming kasamahan. Kaya bilang respeto sa nagdiriwang ng kaarawan, uminom na lang ako. Unang inom pa lang ay sumama na kaagad ang aking sikmura. Sobrang hina ng resistensya ng katawan ko sa alak, kaya ayaw ko talagang makarami. Bukod pa rito, kapag kasi nalalasing ako ay doon lumalabas sa mga hindi magagandang salita na hindi ko kayang sabihin kung nasa katinuan ako ng pag-iisip. Yung mga bagay na nagpapasama sa loob ko, tulad ng hidwaan namin sa ama ng aking asawa na si Tatay Fermin. Doon ko lang masasabi tuwing lasing ako. Pero sa kasamang palad, wala akong laban sa dami ng mga kumpare kong namimilit sa akin. Sa huli, nalasing pa rin ako. Umuwi akong paikis-ikis ng daan habang bitbit ko ang supot ng ulam na ipinadala sa akin ng aking kumpare. "Roque, mahal, bakit lasing ka?" Bungad sa akin ng aking asawa. Ewan ko ba, pero agarang uminit ang aking ulo nang marinig ko ang kanyang boses. Pumasok ako sa bahay namin at doon nagsimulang magsalita ng magsalita tungkol sa ama niyang mapanlait sa aking pagkalalaki. "Alam mo, Fatima, habang buhay ko na talaga kamumuhian niyang mabait mong tatay na walang ibang ginawa kundi kutsain ako ng kutsain. Kung magkakutsa siya sa akin na mahirap lang ako, akala mo naman ay mayaman siya. Masyadong mapagmata siyang tatay mo." Singhal ko nga. "Ano ka ba naman, Roque? Tumahimik ka nga riyan." Pagsuway niya naman sa akin na lalong ikinainit ng aking ulo. "Paubos na naman ang gatas ng anak natin.
pero nakuha mo pa rin magpakasarap sa buhay at maglasing. Biglang singhal ni Fatima. Hindi ko na napigilan ang pagkulo ng aking dugo. Mabilis talaga akong magalit kapag lasing ako. Sa madaling salita ay mauwi ako. Kaya dahil doon ay nagtalo na nga kaming dalawa. Kung saan saang bagay na umabot ang aming pagtatalo. Kahit na pinatatahimik na niya ako, hindi ko pa rin sinunod. Salita pa rin ako ng salita at alam kong malakas din ang aking boses. Kadalasan sa mga pinagsasabi ko ay tungkol pa rin sa tatay niyang may masamang ugali. Sobrang lakas ng loob kong ilabas ang lahat ng hinanakit na naipon ko laban kay Tatay Fermin. Mula sa maraming taon na naming pagsasama ni Fatima, binabanggit ko kung gaano kasama ang ugali ng matandang yon. May ganito akong kakilala. Hanggang sa biglang nagalit din si Fatima at pakiramdam ko ay kumampi siya sa kanyang ama. Kaya parang nag-uusok na naman ang aking ilong sa galit. Sumigaw na nga ako. Narinig ko pang umiyak ang aming sanggol sa pagsigaw kong iyon. Pero parang wala yata akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, may labas ko ang hinanakit ko sa ama ng aking asawa. Talagang nagiging ibang tao ako kapag lasing ako. At alam ko ang tungkol sa bagay na iyon. Tuluyan na nga kaming nag-away ni Fatima. Hindi naman kami nagkasakitan ng bisikal. Ngunit sobrang lakas lang ng aming boses. Lalayas na ako rito. Sawa na ako sa paghihirap, Roque. Lagi na lang tayong walang pera. Singhal nga ni Fatima habang karga-karga niya ang anak namin. De lumayas ka. Wala akong pakialam. Bumalik ka ron sa tatay mong nuknukan ng sama ng ugali. Singhal ko rin pabalik sa kanya. Alam kong umiiyak si Fatima habang pumapanaog siya ng bahay namin. Pero nawawalan ako ng pakialam sa kanya noong mga sandaling iyon. Wala rin akong balak na habulin siya dahil nahihilo na rin naman ako. Ipinagpapatuloy ko na lang ang pagsasalita ng mag-isa. At lahat ng pinagsasabi ko ay walang iba, kundi patungkol pa rin kay Tatay Fermin. Paulit-ulit na nga ang aking sinasabi, pero hindi pa rin ako nakontento. Hanggang sa naisipan kong sundan si Fatima sa kanila, kahit parang lumalabo na ang aking paningin. Pagdating ko sa bahay nila, naroon nga sa labas si Tatay Fermin, kaya kami ang nagharap. Anong ginagawa mo ritong lalaki ka? Sigaw ng matanda sa akin. Hindi ko kayang sagutin si Tatay Fermin kung hindi ako makainom ng alak. Kaya ngayong lasing ako, sobrang lakas ng loob kong sagutin siya. Ikaw na matanda ka. Wala ka talagang awa sa apo mo, ano? Kita mo na ngang naghihirap na ako para makabili lang ng gatas. Pinagbabayad mo pa ako. Napaka-irresponsable mong lolo. Sigaw ko nga mula sa labas ng bahay nila. Nagsagutan kami hanggang sa lumabas na nga si Fatima at pinaalis na niya ako habang umiiyak siya. Masakit sa akin, kaya umuwi na lang akong luhaan din at doon natulog ng mag-isa sa bahay. Kinabukasan noon, nagising akong sobrang tahimik ng aming bahay. Walang sanggol na umiiyak at walang Fatima na humahalik sa akin pagkagising ko. Nalungkot ako nang maalalang naglayas nga pala ang aking asawa kasama ang anak namin. Bala ko sanang magtungo agad sa kanila para pauwiin siya. Pero naalala ko na naman ang mga sinasabi ko laban kay Tatay Fermin. Kung paano ko sinagot-sagot ang matanda. Tuloy ay nanghina ang aking kalooban. Dahil pinalala ko lang ang hidwaan namin ng ama ng aking asawa. Lagot na talaga. Bulalas ko na nga. Bumangon na lang ako kahit sobrang sakit pa ng aking ulo. Pinilit ko magsaing para makakain na ako dahil nakaramdam ako ng gutom. Gusto ko ring humigop ng mainit na sabaw. Kaya kumuha ako ng tanim kong malunggay sa bakuran namin at saka niluto yon. Pagkaluto ng aking sinaing na bigas, kumain na nga ako. Habang kumakain
ay abala ang aking isipan sa pag-iisip kung paano ko mapapauwi si Fatima rito sa bahay namin. Tiyak kasi akong tututol na naman ang kanyang ama. At saka nahihiya na rin akong muli kay Tatay Fermin. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin at humingi ng paumanhin dahil natamaan lang talaga ako ng alak na lambanog. Ay, pambihira talagang alak na yan. Talagang panira ng relasyon eh. Bulalas ko muli. Naalala kong may dala nga pala akong kaunting ulam na karning baboy mula sa kaarawan ng kumpare ko. Pero wala akong ganang kainin iyon dahil ang gusto ko lang ay humigop ng sabaw. Maya-maya pa, pagkatapos kong kumain ay iinom na sana ako ng tubig. Ngunit wala na palang laman ang tapayan namin. Kaya pumanaog na ako ng bahay para magigib ng tubig doon sa balete. Tsaka ko pa naisipang tawagin muli ang inkantong babae pagdating ko roon. At nagpakita naman kaagad sa akin ang naturang nilalang. Tinanong niya ako kung anong kailangan ko. Ngunit wala akong sinabi maliban sa pagbabahagi lang ng aking problema sa aking asawa at sa aking biyanan. Tahimik namang nakikinig sa akin ang engkanto. Kung ganon, pera pa rin ang problema ninyo ng iyong asawa, Rocky. Saad nga ng engkanto, kaya napatango-tango ako. Magsikap ka lang, Rocky. Patuloy kitang tutulungan. Yayaman ka sa iyong sakahan. Kaya pagsisikapan mo pa ang pagbabanat ng buto. Saad ng engkanto at na nagpakunot sa noo ko. Nagpaalam na lang ako sa kanya pagkatapos mag-igib ng tubig. Pero hindi nawala sa isipan ko ang sinabi sa akin ng engkantong iyan. Hindi ko alam pero parang may nagtutulak sa akin na gawin ang sinabi niya sa akin. Nawala na rin bigla ang sakit ng ulo ko dulot ng lambanog. Nagpasya akong ituloy na lang muna ang aking pag-aararo bago ko asekusahin ang asawa ko na papauwiin sa bahay namin. Wala nga akong nararamdamang pagod at alam kong gawa iyon ng engkanto. Pagkatapos nun, sinuyo ko na ang aking asawa. Hinihintay niya lang pala ang puntahan ko siyang muli sa kanila. Kaya nang magpunta ako, agad na nga siyang nagpaalam sa tatay niya at sumama sa akin pa uwi. Nakakunot noo lang na pumayag si Tatay Fermin dahil wala naman siyang magawa para pigilan ang kanyang anak. Bukod pa rito, humingi na rin ako ng patawad kay Tatay Fermin. Kahit hindi ko pa rin nakuha ang loob niya, masaya naman ako dahil nakikita kong nasisiyahan si Fatima sa paghingi ko ng kapatawaran sa kanyang ama. Kaya nasa kay Tatay Fermin na iyon kung patatawarin niya ako sa mga nasabi ko o hindi. Ang mahalaga ay marunong akong magpakumbaba at humingi ng tawad. Pagkatapos, itinuloy ko ng pagtatrabaho sa aking sakahan. Nagtanim na rin ako muli ng mga kamuting kahoy, ubi, gabi, at iba pang uri ng mga pananim na pwede sa sakahan. Naroon na rin ang iba't ibang uri ng gulay tulad ng ampalaya, sitaw, okra, talong, kalabasa, at marami pang iba. At nakadepende iyon sa season. Binibenta ko ang mga iyon sa tuwing panahon na ng tag-ani. Hanggang sa dumating ang araw na napatawad na ako ni Tatay Fermin. Masaya ako dahil nagbago na ang pakikitungo niya sa akin. Naging mabait na siya at matulungin. Kinausap pala siya ng masinsinan ni Fatima noong naglayas ang aking asawa. Kaya ngayon ay maganda na ang aking relasyon sa aking biyanan. Higit sa lahat, ang tungkol sa engkanto. Hindi ko sukat akalain na hindi ako pinapabayaan ng engkantong iyon kahit lumipas na ang maraming taon. Isang araw kasi noon, habang inaani ko ang mga kamote, hindi ko sukat akalaing makahukay ako ng isang matigas at naninilaw na bato. Gamitin mo iyan sa pagbabago ng iyong buhay, Rocky. Panatilihin mo lang ang iyong pagiging mapagkumbaba kahit gaano pa kataas ang iyong marating. Iyan ang handog ko para sa iyo. Hanggang sa muli, kaibigan. Nakangiting bulalas ng babaeng engkanto sa akin at taglaho na nga siya sa aking paningin.
bago pa man ako makapagpapasalamat sa kanya. Isang ginto ang batong iyon, kaya para akong natamaan ng kidlat dahil sa matinding gulat na nararamdaman ko. Doon na nagbago ang takbo ng buhay naming mag-asawa. Yumaman kami bigla at isinama na nga namin si Tatay Fermin sa yaman na iyon. Mahagi pa ako ng salapi sa aking mga kapitbahay, kakilala, kaibigan at kaanak. Ipinaayos namin ang aming bahay at hindi na nga kami naghirap pa mula noon. Dahil ginamit ko sa isang legal na negosyo ang aking pera. Nakapagtaka rin na malakas ang aking binebentang mga tuna na inaangkat ko pa mula sa Jensan. Higit sa lahat, hindi ko rin nakalimutang balikan ang balete na iyon at nag-alay ng pasasalamat para sa babaeng engkanto na akala ko ay mayroong pagtingin sa akin. Mabuti na lang talaga at kaibigan lang ang turing sa akin ng engkantong iyan. Lumago ang aking negosyo at hindi ko kinalimitang tumulong sa ibang tao na nangangailangan ng aking tulong. Ibinabalik ko lang sa kanila ang kabatihang loob na natanggap ko mula sa mababait na engkantong aking nakakasalamuha. Malaki rin ang halagang aking inaalay sa simbahan kung saan kami napabilang ng aking asawa. Salamat sa engkanto dahil guminhawa ang buhay ng aking pamilya at naipagamot ka na rin ang breast cancer ni Fatima na kalaunan ay gumaling na rin. Sa ngayon ay may malawak na kaming kapihan dito sa Mindanao at malawak na mga sagingan. Meron din ako mga negosyo ng mga bigasan. Gusto ko sanang i-share sa inyo na marami pang mga gintong nakabaon dito sa Mindanao. Sa katunayan niyan ay may mga diwatang nagbabantay dito. Sila na lang ang magdedesisyon kung ibibigay sa inyo o hindi, kahit may mga treasure map pa kayo. Pero ito lang ang payo ko sa lahat ng mga treasure hunter. Sana ay gamitin ninyo sa magandang paraan. Dahil kung ano ang nasa isip nyo o ano ang pagkatao ninyo, nababasa ito ng nagbabantay ng mga kayamanan. Kunwari ay sugarol kayo o di kaya ay mabisyo, ay hindi talaga kayo bibigyan. Maniwala kayo sa akin. Muli po, ako po si Roque ng Davao. Ganda ng kwento, no? Pasubscribe naman tsaka comment. Salamat.